kapag ka daw dumidikit ka kay Norman Mangusin, minamalas ka. Nangyari ba sa inyo yun? Minalas ba kayo? After all this? Yes po. Grabe yung naging impact ng ginawa namin pagsama. Sinasabi niya na kaibigan daw niya ang tatay mo. Yung isang bata huro na anak ng pulis. Apo. At kaibigan ko ang tatay. Totoo ba na kaibigan niya ang pulis mong tatay? Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Kasi if kaibigan niya po, bakit magre-react ng ganun yung father ko? Yun bang perang kinita nyo, naging worth it naman para sa inyo? Kasi sabi nyo, binigyan kayong pera. Huwag na nating sabihin yung amount. Pero, do you think worth it yun? Despite all the humiliation na natanggap namin, na-experience namin, the trauma and everything, hindi po. Kay Francis Leo Marcos, sana wala nang madamay ng mga inosenteng probinsyana, and sana huwag kang mangako kung hindi mo pa natutupad yung mga sinabi mo. Or huwag ka munang magbibitaw ng isang salita na hindi mo pa tapos gawin. Don't claim something na tapos mo na, which is not pa pala. Ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Pupunta kami sa mga universidad at bawat university, pipili kami ng limang estudyante na nakasubscribe. Bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So sisimulan yan by the last week of January. Ngayon, sa bahagyang unang kwento ng ating mga kaibigan na ngayon, mukhang natupad naman at sabi niya, kakalabitin daw niya. Mukhang nakalabit naman talaga kayo. Follower kayo. So, nakakagulat na ang mga tulad nyo follower ng isang Norman Mangusin, So, paano kayo nagpa-follow? Do you actually watch him? Sa Isabela po kasi, knowing yung name ni FLM kasi nga pandemic hero, naka-follow po kami, and also yung originally po na nagpa-follow sa kanya, yung mom ko. Mm-hmm. That's why yun nga po, kilala namin siya and naka-follow din po kami sa kanya. But, hindi po kami gaanong nanonood ng mga videos niya. Naka-follow ka lang, wala lang. Yeah. Ganun lang. Pero hindi ka nanonood ng videos niya. Yeah, opo. Kaya wala kang idea sa katauhan niya, actually. Kilala mo lang siya bilang pandemic hero. Tama? Yes. Ikaw, ganun ka rin ba? Yes po. Itong si Norman Mangusin na ito o si FLM Kuno, nagtataka naman ako. Alam naman natin na ito ay pansamantala lamang na nakakalaya dahil sa bail. Kung tutuusin, itong hinayupak na to, dapat hindi nga gumagawa ng mga katarataduhan yan. Hindi gumagawa ng mga sablay. Puro na lang sablay ang ginagawa at yung sablay niya hindi lamang sa sarili niya, kung hindi nandadamay pa ng mga inosenteng tao. At kung dati, mga OFW lamang ang kanyang gustong birahin at nabira-bira na at paldo-paldo siya nung nakaraan, ngayon mga estudyante naman. Kung sa bagay, itong mga estudyante, madaling mapaniwala. Kaya nga dito sa napanood natin, yung dalawang daliginding ay napaniwala niya. Pagdating sa scholarship, pagdating sa pagtatrabaho sa kanya bilang videographer o photographer na sinama niya kung saan-saan nagpupunta. At dahil dito, alam nga natin na nabas yung dalawa dahil sa kagagawan ni Norman Gusgusin na alam natin na kapag sumama ka kay Norman Gusgusin, ay mamalasin ka. At yun nga ang nangyari dito sa dalawang bata na ito, na nabash na sapagkat hindi magandang tignan na ang kasama nila ay si Norman Gusgusin. Na kahit pa sabihing walang mali siya yan, nagtatrabaho lamang sila. Subalit kapag nadikit ka kay Norman Mangusin, alam mo na ang kakahinat na ng buhay mo at ng reputasyon mo. Ganun ang nangyari dito sa dalawang bata na ito. Kaya, ang sabi nga ni FLM o ni Norman Mangusin, maganda daw ang programa niya sapagkat
pupunta daw sila doon nga sa mga universidad at mag-iikot-ikot. At kapag ikaw daw ay natapik, kinalabit ni Norman Mangusin, kagaya ng ginagawa niya pangangalabit dito sa gilid, inong babae na kasama niya, na estudyante, ay baka ganun din na mangyari na puro kilikili na naman ang kalabitin nito at puro mga babae. Hindi ko naman sinasabi na ganun, pero parang ganun na rin. Hindi ba? Ganun ang mangyayari dyan. Nagtataka nga ako di ba? Sabi ko nga kanina, naka-bail lang yan. Dapat sana, correct me if I'm wrong, no? Kapag ikaw ay pansamantala lamang na nakakalaya, bukod sa nagbayad ka, dapat may mga kondisyonis yan. Kung magkataon pala na may kondisyonis naman pala na hindi ka dapat gumagawa ng mga katarantaduhan, hindi ka nalalamang sa kapwa mo, hindi ka gumagawa ng mga hindi dapat gawin ng isang ordinaryong tao o isang normal na tao, at ginagawa mo pa rin, at ikaw ay isa sa mga salot sa lipunan, dapat ang kondisyon niyan, ibalik ka kagad doon sa oblo, doon sa loob. Kumbaga, i-forfeit yung ginamit mo na pang-bail. Dapat gano'n. Hindi ko alam kung merong existing na ganyan, o kung meron man, bakit hindi nangyayari? Bakit walang nag-o-observe sa kanya? Bakit walang nagmo-monitor sa kanya na itong tao na ito, pagkatapos gumawa ng mga sablay, ng mga kamalian noon, kaya siya nakasuhan, gumagawa na naman ng panibago. At pag nagkataon, pag nagkataon, allegedly 1, 2, 3, 4, 5, ay makakapanloko na naman ng mga tao. And this time, mga estudyante, kagaya nga nang nangyari dito sa dalawang dalaga, na pinangakuan ng scholarship. Pero ang nangyari, wala naman pala, hindi naman pala fully paid. Ang nangyari, you are fooled na ito ay paid. Ganon. Hindi fully paid, you are fooled that your scholarship is already paid, na hindi naman nangyari. At yun ang gagawin niya, na dapat pigilan na yan si Norman Mangusin. Pupunta ka pa sa mga universidad. Ilang estudyante pa ang mabibiktima, ang maloloko pag nagkataon, Allegedly, paano ngayon yan? Kawawa naman yung mga kabataan na mapapaniwala. Buti na lamang, marami din kahit papano, hindi lamang basher, no? Yung mga nagme-mensahe, yung mga nagkukomento doon sa dalawang dalaga na estudyante na kinuha mo para magtrabaho sa iyo. Kung hindi, may mga tao din na nagbababala sa kanila na mga concern sa kanila na yung tao na sinamahan nila, ikaw, Norman Mangusin, ay maling tao para pagkatiwalaan at para samahan. Pagkatapos mo sa mga OFW, mga kabataan naman ang gusto mong gamitin. So ano ang susunod? Hindi ka ba nahiya? Kinuha mo pa talaga mga babae para ano? Para masabi na meron kang mga chicks na mga bata ang mga babae mo? Ang pangit-pangit mo naman. Mukha ka ng kabayo, no? Mukha kang kabayo na hindi napaliguan sa kwadra. Ang lakas pa ng loob mo mag-flex. Pati yung mga babae tuloy ay nadadamay sa kalokohan mo. Panawagan. Kung meron naman pala na existing na mga kondisyones, kung sakali na ikaw ay nakapag-bail at hindi ka pwedeng gumawa ng mga ganyang klaseng kung ano-ano man, dapat na mamonitor yan. Kapag sumablay, kapag gumagawa uli ng ganyan, dapat ibalik sa oblo. Ibalik. Kung meron man, bakit hindi siya nananagot? Bakit ganun pa rin ang ginagawa niya? At kung wala naman, dapat yung batas natin, no, yung mga regulasyon na ganyan, dapat paigtingin at mas lalong patibayin. Na kapag ang isang tao na pansamantalang nakakalaya at mayroong pang hinaharap na mga asunto, kapag sumablay, kapag gumawa na naman ng kalokohan at katarantaduhan, dapat i-forfeit yung kanyang pansamantalang paglaya at ibalik muli sa oblo. Ganun dapat yun. Hindi lamang yun, pagmultahin pa. Hindi ba? Mahirap kasi nahahayaan na lamang natin na ganyan ang ginagawa niya, na ngayon mga kabataan naman ang puntirya. Hihintayin pa ba natin na mayroong mga kabataan na madamay dito, na masira ang buhay dahil lang sa kagagawan ng mga ganyang klaseng tao na si Mr. Norman Gusgusin, aka allegedly? Di ba? Humanitarian ba yan? Parang inhumanitarian yung ginagawa niya. Imbis na makatulong, mangako, sila pa ang makukuhanan, sila pa ang masisira ang buhay. Kagaya ng nangyayari ngayon yan sa dalawang dalaga na sumama sa kanya. At ngayon, sigurado tayo na papasinungalingan niya lahat yung mga sinabi, mga isiniwalat ng dalawang dalaga na yan. Sasabihin na sinungaling, na ganito, na ganyan, na silang ang nagiging tama, na lahat ng aalis sa kanya, sa kaduluduluhan, kahit pa si Casper yan, sisirain niya rin yan sa mga oras na ito ay lumaban, sa mga oras na ito ay sumalungat sa kanya. Wala nang lusot yan, si Norman Gusgusin. Talaga namang papanagutan niya ang lahat ng mga ginawa niyang mali
sa kanyang kapwa. Kaya nga, ang sabi ng ating mga kumag, sabi ng ating mga ka-Adonis, ito daw, si Norman Gusgusin ay mananagot sa batas. 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 And we will make minions, maraming minions, sa loob na naghihintay sa'yo, Norman. Kaya kung ako sa'yo, tatantanan ko na yung mga estudyante na yan, yung mga kabataan na yan. At mag-concentrate ka na lamang, mag-focus ka na lamang kung paano mo sasagutin yung mga asunto, yung mga kaso na isinampa laban sa'yo. Sa mga school dyan, saang mampanig kayo ng Pilipinas, yung administrasyon ng mga paaralan na yan, kapag kinausap kayo na pupuntahan kayo ni Norman Gusgusin, huwag kayong pumayag. Imbes na tanggapin nyo yan, tadyakan nyo na palabas at i-report nyo na agad sapagkat hindi gagawa ng matino yan. Huwag nyo nang ipahintulot. Kumbaga, prevention is better than cure. Kaya, sa mga kabataan dyan, huwag kayong nagpapaniwala sa mga ganyang klaseng tao. Isipin nyo ang kinabukasan nyo at maging matalino kayo kung sino talaga ang mga taong may puso para sa pagtulong sa inyo o kung sino ang mga tao na gusto lamang na lamangan kayo. Nakagaya ni Norman Gusgusin. Yan. Alright?